Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakasubaybay sa mga YouTube channel na Papa Dudut Stories at Kaistorya. Marami na akong napakinggang mga nakakatakot na istorya sa channel mo, Papa Dudut, at marami akong nababasa sa comment section na hindi daw sila naniniwala sa mga nagpapakitang multo. Nagawa-gawa lamang daw ang mga kwento ng mga listeners na malikhain ng pag-iisip o gusto lamang makakuha ng atensyon. Bilang isang taong may third eye ay nakaka-offend talaga ang mga sinasabi ng mga tao laban sa kakaiba mong kakayahan. Hindi dahil sa hindi nila nakikita ang nakikita ko ay may karapatan na silang husgahan ang pagkatao ko na kesyo baliw daw o sinungaling. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay mahirap ang buhay ng isang taong may third eye. Dahil alam mong huhusgahan ka talaga ng mga taong hindi nakakaunawa sa iyong pinagdaraanan. Ganun pa man ay nananatili pa rin akong matatag at hindi nagpapaapekto sa mga taong nagbibigay sa akin ng negative vibes. Siya nga pala, bago ko simulan ang aking kwento ay hayaan niyo muna pala akong magpakilala sa inyo. Ako si 32 years old. Isang pharmacist at nagwo-work sa isa sa mga pinakamalaking laboratories dito sa Pilipinas. May asawa at 2 anak na rin po ako at sa ngayon ay dito ako nakatira sa Pasig City. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay nakakakita na ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga tao. Pero 7 years old ako noong malaman ko ang tungkol sa third eye ko. Sari-saring mga nakakakilabot na kababalaghan ang na-experience ko simula pagkabata, pero meron akong isang experience na hindi ko makakalimutan. Nasa probinsya kami noon. Sa Isabela, dahil sa kahirapan ay nilalakad ko lamang ang school namin noon. Malayo-layo ring paglalakbay yon, pero sanayan lang din naman. Kinalaunan ay hindi ko naramdam ang layo sa tuwing naglalakad ako pa uwi. Nililibang ko na lamang ang sarili ko. Pakanta-kanta ako o di kaya ay nagsasalitang mag-isa na para bang may kasama. Sa tuwing maglalakad ako pa uwi ay parati akong dumadaan sa abandoned lot na nilagyan ng pader sa paligid, kung saan ay nakasulat sa pader ang private lot, do not trespass. Malawak ang lote. Mahaba-haba rin bago marating ang hangganan ng pader. Sa tuwing maglalakad ako at dumadaan sa pader na yon ay hinahawakan ko ang hollow blocks at pinapadausdus ko ang aking kamay sa magaspang na surface ng pader. 7 years old ako ng panahon na yon. Nasa grade 1 pa lamang ako at isang maaraw na hapon habang pauwi na ako naglalakad sa kahabaan ng pader ay may narinig akong tunog. May sumisit-sit sa akin. Lumingon ako sa likuran at baka may kasunod akong naglalakad. Pero wala naman. Muling sumitsit sa akin at mukhang nanggagaling sa kabilang side ng pader. Wala pa akong masyadong konsepto ng takot. Hindi ako nag-react o tumakbo at deadma lang. Lakad pa rin ako hanggang sa makauwi. The next day, dito na nangyari ang hindi ko inaasahan. Habang naglalakad ako pa uwi at dumadaan sa kabaan ng pader na yon, ay biglang may tumilapon sa akin mula sa kabilang side ng pader. Isang sipa yon, isang tinggang bakal na nilagyan ng palamuti na straw na nakabuhaghag na parang buhok. Kulay pula ang straw at nilalaro kadalasan ng mga kalalakihan ang sipa. Pinulot ko yung sipa at nagdalawang isip ako kung ibabalik ko yon sa other side ng pader. I felt na may batang nasa kabilang side ng pader na naglalaro. Baka kako accidentally nang sipain ang sipa ay tumilapon yon sa kabilang side. Naghintay ako ng batang aalpas from the other side ng pader
na hindi naman kataasan at kung tutuusin ay madaling akyatin. Pero makalipas ang ilang sandali ay wala namang umalpas mula sa pader. I decided na ibalik yung sipa, inihagis ko sa other side ng pader. Maya-maya ay muli yung inihagis pabalik sa akin. Nagtaka na ako ng bahagya. Baka gustong makipaglaro ng bata sa kabilang side ng pader sa isip-isip ko. Inihagis ko ulit ang sipa sa kabilang side ng pader. Abay, bumalik na naman. Nagsalita na ako. Sino ka? Bakit mo binabalik sa akin to? Tanong ko. Walang response. Lumapit ako sa pader, mas nilakasan ko ang boses ko. Naririnig mo ba ako? Muli kong tanong. Pero wala uli akong response na natanggap. Inihagis ko ulit yung sipa sa kabilang side ng pader. Lumakad na ako ng mabilis. Pero muli ay inihagis uli sa akin yung sipa mula sa kabilang side ng pader. Naubos na nga ang pasensya ko pero higit sa inis na naig ang curiosity ko. Ano nga kaya ang nasa kabilang dako ng pader na yon? At dahil sa pinalaki naman akong aktibo sa mga larong panlalaki ay madali sa akin na umakyat sa pader na yon. Umatras ako ng bahagya para bumuelo. Tumakbo ako ng mabilis palapit sa pader sabay talon. Itinaas ko nga ang aking kamay at naabot ko ang dulo ng pader. Kumapit ako doon. Dahan-dahan itinaas ko ang aking sarili para lumagpas ang ulo ko sa pader at makita ang nasa kabilang side ng pader. Sa isip-isip ko ay sisitahin ko yung batang naghahagis ng sipa. Ngunit paglabas ng ulo ko ay isang kagimbal-gimbal na itsura ang aking nakita. Isang batang lalaking agnas sa mukha ang nakatingin sa akin ang nasa other side ng pader. Napasigaw ako sa kabiglaan. Napabitiw tuloy ako sa pader at nahulog. Hindi ko makakalimutan ang experience na yon dahil sa pangyayaring yon. Naikwento ko yon sa aking mga magulang, pati yung mga naranasan kong kababalaghan noon. Kaya doon ko nalaman sa mga magulang ko na may espesyal akong kakayahan. Nagmana raw ako sa aking ama na mayroong third eye. Samantala akala ko ay doon na matatapos ang pagpaparamdam sa akin ng batang naaagnas. Dahil noong sumunod na araw ay habang dumadaan ulit ako sa pader ay muli na naman akong sinitsitan. At dahil sa alam ko ng multo yon, kinabahan ako at sa takot ay napakaripas ako ng takbo. Pero papadudot habang palayo ako sa pader ay hindi ko ina-expect na lilitaw ang batang naaagnas sa aking harapan. Dahil doon ay napasigaw na ako sa takot at napaatras. Pero nawalan ako ng balanse at bumagsak sa simento. Hindi pa ako nakakatayo nang mapansin kong lumulutang ang bata at mabilis na lumapit sa akin papadudot. Tirik na tirik ang araw noong mga sandaling yon pero ang creepy ng paligid dahil sa batang naaagnas na nagpapakita sa akin. Mumu ka, lumayo ka sa akin. Naiiyak kong sabi sa kanya. Sa puntong yon ay naihina rin ako sa aking pantalon sa sobrang takot. Laro tayo ng sipa, wika ng batang naaagnas. Hindi ko nakitang gumalaw ang bibig niya pero umi-echo sa tenga ko ang kanyang boses na parang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na maglaro daw kami ng sipa. Ayaw ko. Hindi ako makikipaglaro sa iyo, mumu ka, lumayo ka sa akin. Naibulalas ko hanggang sa makabangon ako at biglang karipas ng takbo. Pero papadudot, kahit na alam kong palayo na ako ng palayo sa pader, ramdam ko pa rin ang pagsunod sa akin ng batang naaagnas. Laro tayo ng sipa, 3D, laro tayo ng sipa, paulit-ulit na umi-echo yon sa aking utak. Hanggang sa makarating ako sa bahay. Buti na lamang at nakasabay ko ang aking ama na naglalakad din pauwi sa aming bahay. Kagagaling lang nito sa kanyang trabaho. Papa, papa, sigaw ko habang naiyak.
Nagtaka naman sa akin si Papa. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa iyo? Napaaway ka ba? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Pa, nakita ko na naman po yung batang naaagnas doon sa bakanting loteng may pader. Naiiyak kong sabi sa kanya. Ayaw po niya akong tigilan. Gusto po niyang makipaglaro sa akin ng sipa. Dagdag ko pa. Dahil naman sa may third eye din si Papa ay agad niya akong naintindihan. Sige, para hindi ka nagambalain ng batang multo, ihahatid sundo na kita sa school. Kapag uwian ninyo, huwag kang lalabas ng school mo ha. Hintayin mo akong dumating at magka-tricycle na tayo pag uwi natin para hindi na tayo dadaan doon sa bakanting loteng yon. Wika niya sa akin. Sa puntong yon ay unti-unti na akong kumalma at sabay na kaming pumasok ni Papa sa loob ng bahay. Pero Papa Dudut, kinagabihan ay hindi na ako makatulog dahil hindi na maalis sa isipan ko ang batang naaagnas. Natatakot ako na baka gumawa ng paraan yon para sundan ako. At saka ng gabing yon kahit na wala akong nakikitang mga multo sa paligid. Pakiramdam ko noon ay mayroong nagmamasid sa amin. Since katabi naman akong matulog na mga magulang ko ay may rason para hindi ako mangamba. Dahil anytime ay pwede nila akong ipagtanggol sa mga masasamang espiritu, lalo na si Papa. Nakatulog naman ako noong una pero mag-aalas 3 ng madaling araw nang bigla akong magising sa mga kaluskos na nagmumula sa aking kwarto. Nalimpungatan akong bumangon pero nagulat ako nang makakita ako ng isang sipa sa tabi ng aking unan. At kasabay noon ay nakarinig ako ng sitsit mula sa madilim na bahagi ng aming kwarto. At doon na nga, Papa Dudut, ay nanlaki ang aking mga mata sa mga nakita ko. Mula sa madilim na bahagi malapit sa pinto, lumapit ang isang figurang pamilyar sa akin. Ang batang naaagnas. Nakangiti ito sa akin at anyong lalapitan ako. Tara, laro tayo ng sipa. Muling umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa aking utak. Dahil sa labis na takot ay agad akong bumalik sa kama at sinubukan kong gisingin ang aking mga magulang. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi sila nagising kahit na anong yugyog ang aking gawin. Nainip na ako, laro tayo ng sipa, 3D. Wika ulit ng batang naaagnas. At sa puntong yon ay parang nagde-demand na siya. Mama, Papa, gumising na kayo. Tulungan niyo ako. Sigaw ko sa aking mga magulang na ayaw gumising. Hindi sila magigising hanggat hindi ka nakikipaglaro sa akin. Muling alingaw-ngaw ng boses sa aking utak. Hindi, ayaw ko makipaglaro sa iyo. Masama kang bata. Lumayo ka sa akin, naibulalas ko. Napansin ko naman na lalong nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng batang agnas. At sa puntong yon ay nagpakita na siya ng galit. Nagpatuloy lamang ako sa pagsigaw. Hanggang sa maalala ko noon ang Diyos at nagdasal ako ng Angel of God, my guardian dear. Biglang naglaho ang batang multo. Habang nagising naman ang mga magulang ko, nagreklamo sa akin kasi maingay raw ako. At ikinuwento ko nga sa kanila ang na-experience ko. Dahil doon ay nagpasya si Mama na pumunta ng simbahan kinaumagahan, pagsikat ng araw habang si Papa ay nagpasyang tumungo sa bakanting lote na may mga pader para mag-imbestiga. Sumama naman ako sa kanya para maging guide niya. Alas 9 ng umaga nang makarating kami sa bakanting lote. Lumapit si Papa sa pader. Agad kaming nakaramdam ng mabigat na vibes sa paligid. Kumbinsido rin siyang may multo talaga sa lugar na yon. Hanggang sa biglang may naghagis ng sipa sa amin mula sa kabilang pader, Papa Dudut. Kaya nagpa siya noon si Papa na umakyat at silipin ang kabilang panig ng pader. Sumunod din ako at sinubukan ko ring umakyat at nagtagumpay naman ako. Pero Papa Dudut, pagdungaw pa lamang namin sa kabilang side ng pader, ay tumambad sa amin ang imahe ng batang naaagnas habang naglalaro ng sipa pero nakatingin sa aming pareho. Papa, ayun siya.
Ang sabi ko pa sa aking ama habang tinuturo ang bata gamit ang aking mga labi. Oo, nakikita ko siya. Sagot naman ng papa ko. Makikipaglaro na ba kayo ng sipa sa akin? Umaalingaw-ngaw ulit noon ang boses sa amin ng bata, Papa Dudut. Hindi kami makikipaglaro sa iyo. Nandito kami para sabihan ka na tigilan mo na kami. Demand ng papa ko sa batang multo. Dito ka ba namatay? Bigla kong tanong naman sa batang Agnas. Nakuryente ako nang umakyat ako sa pader na ito. Bumagsak ako sa kabilang panig at walang sumaklolo sa akin. Hanggang sa namatay ako. Narinig kong kwento ng boses sa aking utak. Nakatingin pa rin sa amin ang batang Agnas habang naglalaro siya ng sipa. Dito ka ba inilibing? Ang papa ko naman ang nagtanong. Hindi po, pero naiwan po dito ang kaluluwa ko at hindi po ako makatawid sa liwanag. Ang sabi ng boses na umaalingaw-ngaw sa aming utak, Papa Dudut. Mamayang kaunti ay bumaling si Papa sa akin at hindi matatahimik ang kaluluwa niya kung hindi tayo makikipaglaro ng sipa sa kanya. Ang sabi pa ni Papa. Pagkatapos ay bumaling ulit siya sa multo. Kapag nakipaglaro kami ng sipa sa iyo, titigilan mo na kami ha? At pupunta ka na sa liwanag? Tanong niya rito. Tumango lamang ang batang naaagnas bilang tugon. Sige, makikipaglaro kami ng anak ko sa iyo. Saan mo gustong maglaro? Ang wika pa ni Papa. Pero biglang nawala ang multo. Nang magpasya naman kaming buwaba mula sa pag-akyat sa pader ay nagulat kaming naroon na ang batang multo. Maglaro na tayo. Wika ng boses na umaalingaw-ngaw sa utak namin. Sa puntong yon, Papa Dudut ay nag-decide na kami ni Papa na makipaglaro na sa kanya ng sipa. Aaminin kong naging masaya ang bonding namin ni Papa dahil doon. At napansin rin sa batang multo na masaya siya habang nakikipaglaro kami sa kanya ng sipa. At dahil sa gusto naming matahimik na noon ang multo, ay hinayaan na naming manalo ito sa sipa. Nanalo ka na. Ano, masaya ka ba? Tanong ni Papa sa multong kaharap namin. Opo, masayang masaya. Salamat at nakipaglaro kayo sa akin. Nakikita ko na ulit ang liwanag. Wika ng boses na umaalingaw-ngaw sa utak namin. Nanatili lamang nakangiti ang batang naaagnas. Para bang nakikipag-usap siya sa amin through telepathy. Sige na, pumunta ka na sa liwanag. Naghihintay na sa iyo ang Diyos. Pagtatapos ni Papa. Mamayang kaunti ay nakita naming pareho na unti-unting naglaho ng batang naaagnas. Pero iniwan niya sa amin ang sipa na nilalaro namin kanina. Tara anak, bumalik na tayo sa bahay. Pag-aaya ni Papa sa akin. Pagkatapos noon ay sabay na kaming umuwi. Nadat na naman namin si Mama kasama ang pare at binindisyonan ang buong bahay namin. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay hindi na nagpakita pa sa akin ng batang multo. Natuwa ako kasi doon ako nagkaroon ng kumpirmasyon na nakarating na siya sa langit. At para mas lalo maging masaya siya sa langit ay palagi ko siyang isinasama noon sa aking dasal. At yun nga, Papa Dudut, sa lahat ng experiences ko sa multo ay eto talaga ang hindi ko makakalimutan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 32 years old na ako at naninirahan kasama ang aking pamilya. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi wala sa mga anak ko ang nagmana ng aking kakayahan. Gusto ko kasing mabuhay ng normal ang mga bata, yung walang inaalala o kinakatakutan. Samantala hanggang ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga multo at iba pang mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Actually, aside from being a pharmacist, ay nagpa-part-time ako bilang isang psychic at paranormal expert at tumutulong ako sa mga kaluluwang naliligaw ng landas. Heto lang muna ang aking may babahagi sa inyong programa, Papa Dudut. Kapag nagkaroon ako ng oras magsulat ay isishare ko rin sa inyo ang iba ko pang mga naging experience. Muli maraming salamat in advance. Hihintayin ko ang inyong response. Lubos na nagpapasalamat, 30. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.